Okay, magandang araw po muli sa atin lahat, mga kababayan, mga ka-explore, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng mundo. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ano po? Noong una, akala ko po itong si Senator Manang Aimee ay may sikreto lamang. Oo, yung bang tinatawag nating sikretong galawan. Oo. At iniisip ko pa nga noon na hindi niya kayang talikuran o itakwil ang kanyang si Ading. Ang Ading niya kasi ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Ano? Pero ngayon, tila parang naniniwala na ako at parang kumbinsido na ako na kaya palang talikuran o kaya itakwil nitong si Manang Aimee, si PBBM. At sa tingin ko nga, mas kaya niyang magpakasira. Magpakasira ba ang tawag doon? Oo, magpakasira sa ngalan po ng mga Duterte. Mabuti pa, panoorin po natin ang video na ito, yung ilang bahagi ng video po ni Senator Manang Aimee dito sa kanyang press conference. Panoorin po natin. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ika-10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sampina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito, na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na
malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31(9) for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Sorry, where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning no credible source? Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Okay. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. Ayun, oo, kita po ninyo, ano po, lahat po ay pakikialaman talaga ni Manang Aimee. Oo, sa ngalan po ng mga Duterte. Grabe. Pati nga po chismis, pinatulan na rin eh. Ano? Biruin po ninyo pa iimbestigahan daw at pananagutin si Secretary Boying Remulla. Sino pa? Si General Marbil. Si Secretary John Vic Remulla. Di ba? Si General Torre. Kasama rin daw po dyan si Ambassador Lacanilao. Ayan po. Lahat po ay kakalabanin talaga sa ngalan ng mga Duterte. Baka nga kung wala lang immunity si PBBM, sa tingin ko, isasama niya dun sa mga irereklamo niya sa ombudsman eh. Di ba? Handa na talagang talikuran ni Manang Aimee, basta sa ngalan po nitong mga Duterte. Grabe. Isa pa po, ito pong kinumpirma na ito ni Sara na kasama siya o kasama ang pangalan niya doon sa mga susunod na aarestuhin po ng ICC.
Ngayon po ay inulit po or kinumpirma ulit ni Senator Amy na parang siya nga ang siya na yata yung susunod o kaya siya yata yung uunahin. Nako po, andyan si Bongo, si Bato, sino ba? Si Albayalde. Kasama din yata dito si Karamat, ano? Yan, sunod-sunod na yan. Kung mauuna si Sara Duterte, sigurado, marami pong papalakpak dyan. Marami pong matutuwa. So, kahit sabay-sabay na sila, wala pong problema. Kung yan ang nararapat, di dapat mangyari. Hindi po ba? Ikaw, ka-explore, ano pakiramdam mo? Matutuwa ka ba pagka inaresto ang mga ito? O kaya dinampot na ng ICC? Grabe, ano? Hindi na talaga maintindihan itong si Manang Amy. Sa totoo lamang po. Ako po, nung mga 3 weeks ago, iniisip ko pa rin na siguro iboboto ko pa rin si Manang Amy kasi kapatid ni Bongbong eh. Pero ngayon, parang nagdadalawang isip na po ako. Sa totoo lamang po ha, lalo niyang pinapainit eh. Yung sitwasyon ngayon, lalo niyang pinapainit, ginagatungan ng sitwasyon eh. Pero ako, sa totoo lamang po, kumpiyansa ako. Kumpiyansa po ako sa mga hakbangin ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa mga isyu ng mga Duterte na yan. Kung maswak man silang lahat sa ICC, sigurado. Siguro, yan ang kabayaran sa kanilang mga pagkakamali. Di po ba? Okay, sige. Medyo mahaba na yung ating video. Malaya po kayo magbigay ng inyong mga saloobin at reaksyon. Bukas po ang ating comment section.